DZRH, member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Oras sa Father Elmer Pinili, alas 4:09. Uy! Nakapag-break ka na ba? Nakapag-relax ka na ba? Saan ka man nagtatrabaho, mapa-opisina man o work from home o mula mismo sa pwesto, sasabayan namin ang break time mo. Sasabayan namin ng mga balita at komentaryo, mga panayam ng mga taong viral ngayon. DZRH Break Time! RH Break Time! Magandang hapon, Pilipinas. Ako po si Deo Macalma. Ako naman po, Thea Petro Corpuz. At narito ang headlines ng ating mga balita ngayong araw ng Martes at 19 na Agosto. Birthday ni dating Pangulong Manuel Luisa Quezon. Kaya pala walang pasok sa Quezon City. Yes. At sa ating mga headlines, DPWH officials at ilang kontratista ginisa sa Senado sa maanumalyang flood control projects. Secretary Manny Bonoan inamin na merong mga ghost projects. Retired Generals Group AGFO nagbabala na banta sa seguridad ang maanumalyang flood control projects. Office of the President pinagpapaliwanag sa bilyon-bilyong pisong confidential funds. Motion for reconsideration ng House Prosecution Team sinagot ng Defense Team ni Vice President Sara Duterte. 4,000 pasyenteng nakinabang sa zero balance billing sa mga government hospitals. Ipinag-utos ng Pangulong Bongbong Marcos. Naiya binulabog ng kilos protesta ng airport workers at labor groups. Tinutulan ang NAIA service fee increase. Sektor naman ng turismo kinundena ang pamaril sa dalawang Japanese national sa Malate, Manila. 39 na Pinoy na biktima ng human trafficking sa Nigeria ligtas na nakabalik sa Pilipinas ayon yan sa DMW at OWA. 12 batang kamote pinagdadampot ng PNP HPG matapos magkarera sa isang bypass road sa Bulacan. Pagkalabas ng Bagyong Waning, isang LPA sa silangan ng Pilipinas ang naispatan. Posibleng maging Bagyong Isang ayon sa Pag-asa. At ngayon sa detalye ng ating mga balita, isang panibagong low pressure area na naman ang namataan sa silangang bahagi ng bansa. Ayon sa Pag-asa, ngayong labas na ang Bagyong Waning. Ang namung sama ng panahon ay may katamtamang tsansa na maging bagyo. Ang nasabing low pressure area sa susunod na 24 oras. Sakaling maging ganap na bagyo naman ang LPA, ito ay tatawagin sa pangalan Isang. Batay sa pagtaya ng Pag-asa, tinutumbok nito ang direksyon patungo sa Hilagang Luzon hanggang sa pagtatapos ng linggong ito. Samantala, tuloy na nakalabas ng Philippine Area of Responsibility ang bagyong si Juaning. Samantala, sinimulan na ng Senate Blue Ribbon Committee ang investigasyon sa umano'y irregularidad sa mga flood control projects sa bansa. Ito ay kasunod ng utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. dahil sa mga malawakang pagbaha sa mga nakaraang buwan. Ayon kay Committee Chair Senator Rodante Marcoleta, walang dapat palampasin at kailangang magtulong-tulong upang malaman ang katotohanan at makahanap ng epektibong solusyon sa problema ng baha. Anya, hindi lang
lang ang mga kontratista kundi pati mga opisyal ng gobyerno ang dapat papanagutin kung mapatunayang nakikinabang sa proyekto. Samantala, isasubpina naman ng komite ang contractors na hindi sumipot upang obligahing ang mga ito na dumalo sa susunod na pagdinig. Una nang tinukoy ni Pangulong Marcos Jr. na 15 kontratista lamang ang nakakuha ng halos 100 bilyong piso o 20% ng halos 10,000 flood control projects mula Hulyo 2022 hanggang Mayo ng kasalukuyang taon. Inamin naman ni DPWH Secretary Manuel Bunoan na may mga nakalusot na ghost flood control projects sa bansa. Ang pag-amin ay ginawa ni Secretary Bunoan nang tanungin ni Senator Jingo Estrada sa pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee tungkol sa mga proyekto sa pagkontrol ng baha. Ayon kay Senator Jingoy, nakatanggap na impormasyon ang kanyang opisina tungkol sa pinaniniwalaang ghost flood control projects sa bayan ng Kalumpit, bayan ng Malolos at Hagonoy sa Bulacan. Natuklasan ang kontraktor ng mga kahinahinalang proyekto ay ang Wawaw Builders Corporation at ang nasabing construction company ay isa sa top 15 contractors na nakuha ng halos 100 billion pesos o 20% ng may 10,000 flood control projects mula July 2022 hanggang 2025. Narito ang pagtatanong ni Senator Jinggoy at sagot ni Secretary Bunoan. Batala tayo mga voice clips. Oras ganap na alas 4:16. Samantala, nagpahayag ng suporta ang Association of Generals and Flag Officers o AGFO sa investigasyon kontra sa maanumalyang flood control projects. Sa isang pahayag, sinabi ng AGFO na hindi lamang ito usapin ng korupsyon, kundi matinding banta sa pambansang seguridad. Kaugnay nito, iminungkahi ng grupo na bumuo ng fact-finding body ang administrasyon na magmumula sa public officials at pribadong sektor upang mas mapalalim ang pagsasisiyasat. Nanindigan ng AGFO na kaisa ito ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa paghahanap ng pananagutan at pinuri rin ang kanyang direktiba na silipin ang mga nakaraang o ang mga naranasang pagbaha sa kabila ng sandamakmak na pondo kontra rito. Pinangalanan naman ni Senator Raffy Tulfo si Department of Public Works and Highways Mimaropa Director Gerard Pakanan na may-ari ng kumpanyang sangkot sa pagkontrol ng flood control project sa kanyang nasasakupan. Ito ay binunyag ng senador sa pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee kaugnay ng investigasyon sa mga maanumalyang flood control projects. Ayon kay Senator Tulfo, kinakatay at niluluto na tila karneng baka ang pondo para sa manaturang proyekto. May sarili umanong kumpanya si Pakanan na kumita ng 60% mula sa mga proyektong pinopondohan ng gobyerno. Pinepeke rin umano ang mga accomplishment report kahit hindi patapos ang mga proyekto. Samantala, ibinunyag din ng senador na ang na-promote pa umano sa main office ng ahensya ang isang Ryan Altea kahit konektado ito sa mga maanumalyang proyekto. But News Center, ba't wala mga voice clips? Bira, oo. Ayan, sinabi pa sa pagdinig ng Senado kanina na ang 80% daw ng mga flood control projects sa Mistaya ay lupa. Lupa? 15% simento. Oh. 5% manipis na bakal. At? Equals pera. Yeah. Ang kapal-kapal pala ng bulsa nila.
Samantala lakay, hindi dumalo si Sara Diskaya sa pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee ngayong araw hinggil sa flood control projects. Ayon sa natanggap na excuse letter ni Senator Rodante Marcoleta, chairman ng Blue Ribbon Committee, ito ay dahil umano sa prior commitment nito. Unang ibinunyag ni Pasig City Mayor Vico Soto na napagmamay-ari ng pamilya Diskaya ang Alpha and Omega at St. Timothy Construction na dalawa sa top 15 contractors para sa flood control programs sa buong bansa. Tal tayo mga boys kids, gaganda ng mga sagutan sa Senado kanina. Nag-alok naman na tumestigo si dating Negros Oriental Congressman Arnie Tebes na imbestiga ng Senado ang maanumalyang flood control projects. Sa isang liham na ipinadala ni Tebes sa Senate Blue Ribbon Committee, sinabi nito na nais niyang ibahagi ang kanyang kaalaman at karanasan upang makatulong sa pagtukoy ng mga responsable sa katiwalian. Nagkaroon di kaya ng flood control project? Sabi ni Tebes na bilang matagal na ring naging kongresista, meron siyang impormasyon na maaari hindi alam na iba at makatulong ito sa investigasyon. Ba? Bakit pagbigyan ha? Nakahanda si Tebes na magsiwalat kung paano umano nagaganap ang katiwalian sa mga flood control projects na nagiging saninang substandard na proyekto at dahilan pa rin ng malawakang mga pagbaha. Magugunitang nakulong naman si dating Congressman Tebes dahil sa patong-patong na kaso na may kinalaman naman sa pagpaslang sa dating Gobernador Digamo. Samantala, pinagpapaliwanag sa Kongreso ang Malacanang sa bilyong-bilyong pisong confidential funds ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Iginiit ni ACT Teachers Party List Representative Antonio Tino na kung pinagpapaliwanag si Vice President Sara Duterte sa paggamit ng confidential funds, ay mas dapat ding ipaliwanag ng Malacanang ang bilyong pisong confidential funds ng Pangulo para sa susunod na taon. Sa budget briefing ng House Committee on Appropriations, binanggit ni Tino na lumobo ang confidential funds mula 600 million pesos hanggang 4.5 billion pesos sa ilalim ni na dating Pangulong Rodrigo Duterte at Pangulong Bongbong Marcos. Pino na rin ang mas malaking cash disbursement ng Office of the President kumpara kay Vice President Sara, kaya naman hinamon niya na dapat linawin ng palasyo ang paggastos dahil ito ay pondo ng taong bayan. Tugon naman ni Budget Secretary Amena Pangandaman, may umiiral na Joint Circular 2015-01 na nagtatakda kung paano gagamitin, iuulat at i-audit ang confidential at intelligence funds, kabilang na ang sa Office of the President. Nais naman ni Congressman Toby Chanco ng Nabotas na pagpaliwanagin ang dating chairman ng Appropriations Committee na si Congressman Saldico ng Ako Bicol Saro Party List kaugnay sa naging mga maanumalyang insertion sa 2025 national budget. Sa panayam ng DZRH, sinabi ni Congressman Chanco na binago umano ng small committee ang budget matapos maaprubahan sa second reading sa Kamara. At posibleng senaturang pulong ng small committee tungkol sa 2025 budget na ipasok, na i-insert ang mga realignment at insertion sa budget at nagdulot ito ng maanumalya sa flood control projects sa bansa. Kaya kinakailangan daw na magpaliwanag si Congressman Saldico tungkol dito dahil walang anumang report na naibigay o maibigay ngayong tinatalakay ang 2026 national budget. Narito si Congressman Toby Chanco. Kasi di ba, imposibleng ikaw yung pinakamataas doon, yung chairman. Imposibleng hindi mo alam kung ano na yung nangyari. Correct. Di, ikaw na lang magpaliwanag, di ba? Para mabilis ang usapan. Eh di pag sinabi niyang wala siyang paliwanag, saka na tayo magtatanong sa iba, paano naman nangyari ito na yung chairman niyo hindi daw niya alam? Pero ito yung pinakamalaking tanong. Ito yung pinakamalaking tanong.
Imposible nga yan. Bakit ngayon, hanggang ngayon, ayaw nilang ilabas? Ano ba meron doon? Matatandaan namang nag-resign sa pwesto bilang chairman ng Appropriations Committee si Congressman Saldico noong Enero ngayong taon dahil sa komplikasyon sa kanyang kalusugan. Samantala, nagsumiti na ng komento ang kampo ni Vice President Sara Duterte sa Korte Suprema kaugnay ng mosyon na inihain ng Kamara upang baligtarin ang desisyon nito na ibasura ang kaso ng impeachment laban sa Vice Presidente. Ayon kay Attorney Michael Poa, spokesperson ng legal team ni Vice President Sara Duterte, formal na naisumite ang kanilang tugon nitong Lunes ng hapon. Kaugnay nito, sinabi ni Poa na hindi na muna sila magpapaunlak ng panayam sa media o magbibigay ng mga pahayag bilang paggalang sa proseso ng hudikatura. Matatandang idineklara ng Korte Suprema na labag sa konstitusyon ng impeachment case laban kay Duterte dahil sa paglabag sa one-year rule at sa kanyang karapatang pantao sa due process. Gayunman, nilinaw ng mataas na hukuman na hindi nito inalis ang pananagutan ni Duterte sa mga paratang laban sa kanya at maaari pa rin siyang masampahan ng panibagong impeachment complaint simula Pebrero 6 na sa susunod na taon. Babalikan natin ilang pang detalye na ating mga balita. 14,000 pasyente na kinabang sa zero balance billing sa mga government hospitals. Batay sa utos ng Pangulong Marcos. Samantala, Office of the Vice President kinumpirmang nakipagpulong ang Vice Presidente Sara Duterte sa kanyang mga taga-suporta sa Paris, France. Samantala, 39 na Pinoy na biktima ng human trafficking sa Nigeria na iligtas at naibalik na sa Pilipinas. At 12 batang kamote drivers pinagdadakma na mga ng PNP HPG matapos magkarera sa Bulacan. Ang detalye ng mabalitang yan sa ating pagbabalik sa ating palatuntunang break time. Oras, Mr. Cesar Lee, Mr. Michael is my guy. RH Break Time. Hermana Rosie Sarangaya, ganap ng alas 4:26. Antay. Oras, Miss Thea. Ganap ng alas 4:34. Bago ating mga balita, latest mula sa Senado at Kamara at mula sa Malacanang. Naku, ano kaya ang reaksyon ng Pangulong Marcos dito sa mga pag-amin na ng DPWH na merong tauhan silang involved sa mga maanumalyang flood control projects. Minumulto na lakay. Ayan, yung meron pang guni-guni. Ayan, mga multo. Ayan. Pero bago yan, nasa ating linya ang isa nating avid listener na nagpadikit ng DCRS sticker sa kanyang sasakyan. Si Kuya Fernando po Jr. Bagawi. Ayan, ng Mandaluyong. Kuya Fernando, magandang hapon po sa inyo, Kuyang. Magandang hapon po. Mayor Dio. Bakit malungkot ka, si Kuya? Kuya Ayan, kulang ka sa vitamin E. Ayan, Kuya Nanding, ano nangyari? Anyway, Kuya Fernando. Ayan, naantog ka pa yata, Kuya. Siesta time po ba? Anyway, Kuya, ang tanong ko, Kuya Fernando, ayan, abay ngayong buwan ng Agosto, ha? At ngayong araw ng Martes, 19 ng buwan ng Agosto, ngayon ay birthday ng isa nating dating magaling na presidente ng Republika ng Pilipinas. Ito ay itinuturo sa atin sa HECASI, Social Studies nung elementary at high school. Correct, Ayan, correct. Siya po ay kapangalan pa ng isang universidad. Ayan, na may initial na MLQU. Ayan. Ako, nag-giveaway na yan. Sino ang presidenteng yan na nagbeberde ngayon na Kuya Fernando?
Si Manuel Quezon po. Hindi po, Ferdinand Marcos. Ayan. Tama po kayo, kuya. Very good si Galing mo Nanding talaga, Magawi kuya. lang, Ha? Ayan. Tama yung sagot. Manuel Luis Quezon. Congratulations, Kuya Fernando. Ikaw ay nanalo ng limpak-limpak na 1,000. Ha? Ayan, relax ka lang dyan at i-deliver namin yan via GCash. Yeah. Very quickly. At ngayon sa detalye pa rin ating mga balita. Standby Raymond Dadpaas. Standby Let Narciso. Standby man ang Milky Rigunan. At kaugnay pa rin sa pagdinig nga sa Senate Blue Ribbon Committee na pinamunuan ni Idol Congressman Rodante Subariaga Marcoleta. Ay napaamin nila ang DPWH Secretary Manny Bonoan na hirap-hirap sumagot kanina. Akala ko hihimatayin si Secretary Manny Bonoan sa mga tanong kanina. Bakit lakay? Paligoy-ligo na yung mga tanong kanina kung anong kwan, pero talagang matindi ang mga pagtatanong. Mamawis-mawis na kaya lakay? Ay oo, napapalunok na lang Secretary Manny Bonoan. Ha? Lalo kung magtanong si Senator Marcoleta kanina that is huwag ng paligoy-ligoy, that is answerable by yes or no. Ayan, mga ganun, no? At sa pagdinig nga ay sinabi ni Secretary Manny Bonoan, inamin niya na nagkaroon nga ng mga irregularidad at GOSA projects sa flood control program. Pero nilinaw ng kalihim na hindi lamang daw sa kanyang termino nagsimula ang mga maanumalyang flood control projects dahil ito ay inabutan pa niya. Ito ay naganap daw noong taong 2021 hanggang taong 2022 bago pa siya maupo bilang kalihim sa ilalim ng Marcos administration. At ganito ang sagot ni Secretary Manny Bonoan sa pagtatanong, interrogation ni Senator Jinggoy. Take it away. Ilan ang ghost projects ninyo dyan? This is on the process of validation, Your Honor. But do you still believe that there are ghost projects there? Or there were ghost projects? In all candidness, Your Honor, I think so. You think so? Yes. San yan? Well, as I said, as I mentioned in my statement, there are district offices that we are trying to continue the validation of some of the projects, Your Honor. Let me just point out, Your Honor, that many of these projects also, many of the other projects that I have mentioned, some of these projects were also implemented in 2021, in 2021, 2022. Sige. Si Manong Manny, hirap na hirap magpaliwanag. Ha? At latest mula sa Senado, Ms. Teya. Flood control project substandard dahil substandard din ang mga kontraktor. Sabi yan ni Senator Win Gatchalian. Idetalye mo ang balita, RH28 Raymond Dadpaas. Raymond. Ms. Teya, Mayor, questionable para kay Senador Sherwin Gatchalian kung bakit pinapayagan ng Department of Public Works and Highways o DPWH na makakuha ng bilyones na halaga ng proyekto ang mga construction companies na napakaliit ang kanilang paid-up capital. Sa hearing ng Senate Blue Ribbon Committee sa mga kontrobersyal na flood control projects, sininga ni Gatchalian ng paliwanag ang DPWH para dito. Paniwala ng Senador, substandard ang proyekto, partikular na mga flood control projects dahil mismong mga kontraktor ay substandard din. Batay sa panuntunan ng Philippine Contractors Accreditation Board o PCAB, ang mga malalaking proyekto na may halagang 480 million pesos pataas, ang dapat na capital ay at least 1 billion pesos para sa quadruple A o triple A company.
Ngunit sa record ng DPWH, kahit ang mga kumpanyang maliit lang ang capital ay bilyones ang mga nakuang flood control projects. Ibinigay na halimbawa yung Wow Builders na 50 million ang paid up capital, ngunit may kontrata na 4.2 billion pesos. Ito yung binulgar ni Senator Jinggoy na may mga ghost projects umano dyan sa unang distrito ng Bulacan. Ang MG sa Median Construction sa Mountain Province na may paid up capital na 250,000 pesos ay nakakuha ng 5 billion pesos na flood control projects. Paniwala ni Gatchalian, ito ang mga dahilan ng substandard na flood control projects sa bansa. Narito si Senador Sherwin Gatchalian. Kung undercapitalize siya, obviously yung project papalpak ho talaga. Titipid siya. Yun yung napakita kanina na maampaw na project. Walang bakal, buhangin linalagay. So we want to go to the root cause of why itong mga projects, why are these projects being substandard? And because the contractors are not capitalized adequately. Substandard rin yung mga contractors. Bahagi ng pahayag ni Senador Sherwin Gatchalian para naman kay Senador J.B. Ejercito dahil inamin na ng DPWH na may ghost flood control projects. Ang tawag dyan ay kleptospirosis o garapalang pagnanakaw. Ito si At Raymond, ayan, may motion kanina si Senator Win Gatchalian na ang ipatawag sa next hearing ay yung mga presidente o may-ari ng mga construction companies. Ayan na. Ang Senate Blue Ribbon Committee ay maglalabas mayor ng subpina para isubpina lahat yung 15. Lalo na yung mga walang kinatawan kanina, maliban dun sa 3 na humarap. In fairness naman, may 3 humarap kanina. Yung iba ay, lalo na yung mga malaking controversial, ay kailangan daw yung mismong may-ari o kaya ay presidente na siyang nakakaalam ng operation ng kumpanya at hindi papayag yung mga senador na kung sino-sino ang mga representative na kanilang ipadadala. Sino yung opisyal ng construction companies na umattend kanina, Raymond? Parang 3 yung isa yung QM Construction Company, yung MG Samidan pero hindi naman pa natanong. At meron pang isa, 3 sila. Actually, 7 yung nag-respond, Mayor, pero karamihan ay yung iba nagpadala na lang ng kanilang representative liham o paliwanag. Yung iba naman ay nag-excuse dahil meron na daw silang prior commitment kaya hindi sila nakadalo sa pagdinig kanina. Mga prior commitment, mga palusot na lang yan eh. Pwede naman i-postpone yung mga commitment nila baka dyan. Baka naman lang kay medical emergency. Ganun ba? Pero sabi nga ni Chairman Marcoleta kung hindi man sila nagkasakit ay ninervyos daw sila. Ayan. Di magbaon ng saging. Ayan. Baka kinabahan lang na sobrang ng kape. At inaasahan ko yung mga, ina-expect ko yung mga tanong kanina ng mga Senador Raymond. Kung sino-sino ang kanilang mga binigyan ng komisyon. Yun nga Wala pa? Sinong DPWH officials yan? Mga district engineers, meron ba? At sinong mga congressmen? Ayan. Sinong kumontrata sa mga kontratista, Lakay? Hindi pa umabot sa ganun, ano? Wala pa? Wala pa dahil kailangan, siguro baka sa susunod dahil pag pinaharap na sila, yung mga construction magnates, construction o mga magnates. flood control experts ang haharap, lalong-lalo na medyo dito sa report ni Senator Jinggoy kanina, mainit siya doon sa Bulacan dahil meron daw siya talagang reliable information doon sa Wow Builders. Mayor. Wow. Ito ba yung yung manipis ang yung pinakita sa video kanina na dike na ang nipis nung palitada. Palitada. Palitada na lang, Lakay, hindi binuhusan. manipis para sa plato, sabi ni sino may sabi kanina. Baka makapal pa foundation ko diyan, Lakay, sa Bicol daw yun, Mayor. Sa Bicol ba yun? Bicol. Dito sa Wawaw, talagang ghost daw. Wala talaga. Ang pambihira. Wow ka talaga. Mapapawaw ka talaga, Lakay. Sayang din
Hindi natin alam, 250,000 pala, pwede ka na magkakontrata ng bilyones, Raymond. Puhunan mo 250,000? Paid up capital yan. Mapapaikot mo na? Wow! Di natin naisip yan Ang galing-galing naman nila. Pwede yun, Mayor, kung may sponsor ka na congressman. Ganun ba yun? Na malakas. Ayan. Pero lalo na kung chairman ng appropriations committee. Sabi. Ang husay. So, abangan natin yan, Raymond. Kailan ang next hearing ng Blue Ribbon Committee? Wala pang schedule, Mayor, pero titignan daw nila dahil medyo at sa ngayon ay medyo halos sabay-sabay na din yung hearing at tinitignan din yung kalendaryo dahil by September 1, magsisimula na ang budget deliberation sa Senado, Mayor at Ms. Pea. Suplado yung chairman ng Blue Ribbon Committee, ha? Bakit? Sinisita yung late, si Manang Aimee. Sinita lakay. Okay, ayan. Pero magaling itong in fairness kay si Senator Marcoleta. Ayan. Okay nga Rod, Brad. Ayan. wala man nangamoy dyan, Brad, na pinagpabango. Pinagpabango? Hindi membro ng Blue Ribbon, Mayor. Hindi ba membro ng Blue Ribbon Committee? Akala ko nandiyan kanina. Ayan. Okay nga Rod, Brad. Maraming salamat. Ito DZRH 28, Raymond Advas para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Raymond Advas mula sa Senado. Samantala, Office of the Presidential Advisor on Pasig River Rehabilitation, binuo ng Pangulong Bongbong Marcos. Maganda yan, Mr. President, ha? Para matupad na yung Venice in the Philippines. Ayan. Sarap naman yan. Oo, pagandahin ang Pasig River, ha? At in fairness, national dyan sa Jones Bridge, gumaganda. Sana buong Pasig yan. Aris number 14, Let Narciso, please kami na, Miss Let. Lakay ni Steya, naglabas ng kautusan si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. para sa pagbuo ng Office of the Presidential Advisor on Pasig River Rehabilitation. Nakasaad sa Executive Order No. 92 na ang nasabing tanggapan ang tututok sa pagsasaayos ng Ilog Pasig. Ayon sa Pangulo, kailangan ng agaran at epektibong hakbang para sa rehabilitasyon, development at pagpapanumbalik ng Pasig River. Tungkulin ng ahensya na magbigay payo sa Presidente patungkol sa policy directions, bantayan ang mga ginagawa ng gobyerno at makipagtulungan sa local government units at iba pang ahensya gayon din sa private sector partners sa implementasyon ng rehabilitation programs. Batay sa EO, pamumunuan ng opisina ng Presidential Advisor for Pasig River Rehabilitation na may ranggong Cabinet Secretary. Matatanda ang una ng itinalaga ng Pangulo sa posisyon, si dating Human Settlements and Urban Development Secretary Jose Acuzar. Ito si Rep. Narciso para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Wala pa bang reaksyon ang Malacanang kaugnay sa mga natunghayan natin sa Senado kanina? Ayan, pag-amin ng Public Works Secretary Manny Bunoan na talagang may mga subline na projects, meron pang ghost flood control projects, Miss Let. Patungkol doon sa hearing kanina ng Senado Lakay, wala pang pahayag tungkol dyan ang palasyo. Ayan, okay nga Rod. Ayan, malaking accomplishment ng Marcos administration ito pagka nalutas yung problema ng ganyan mga tongpas na mga congressmen, mga DPWH officials at sabwatan sa mga contractor, Miss Let. Oo, Lakay. At lalo nga inilunsad yung sumbong sa Pangulo na marami ang mga nagre-report. So, sana maging successful yung kampanyang yan ng Presidente. Matigil man lang at sana may makasuhan at na may maparusahan. Ayun lang kaya ang pinaka-importante, may makasuhan. Kasi sa ngayon, yung ating mga kababayan, medyo duda pa na ako. Investigasyon na naman, baka wala namang mangyari pagkatapos. Yes, tama ka dyan. Okay nga Rod, maraming salamat, Miss Let. Balik sa inyo na kayo, Ms. Thea. Kitang-kita ko na maraming proyekto para sa flood control ay palpak at gumuho. At yung iba, guni-guni lang. Huwag na po tayo magkunwari. Alam naman ng buong madla na nagkakaraket sa mga proyekto. Mga kickback,
mga initiative, errata, SOP for the boys. Kaya sa mga nakikipagsabwatan upang kunin ang pondo ng bayan at nakawin ang kinabukasan ng ating mga mamamayan, mahiya naman kayo sa inyong kapwa Pilipino. Mahiya naman kayo sa mga kabahayan nating naanod o nalubog sa mga pagbaha. Mahiya naman kayo lalo sa mga anak natin na magmamana sa mga utang na ginawa ninyo ang binuksan nyo lang ng pera. Sana ay hindi palakpakan lang. Walang hiya daw lakay, sabi. Samantala, Department of Economy, Planning and Development kasama sa mga tutukoy sa mga palyado at partly operational flood control projects simula pa noong 2022. Idetalye ang balitang yan, RH12, Milky Rigonan. Manang Milky! Kaya lakay kasama ang Department of Economy, Planning and Development o DepDev sa matutukoy sa mga pinondohang flood control project na kung hindi man nag-e-exist ay hindi naman daw ganap na operational. Ito ang tiniyak ni DepDev Secretary Arsenio Balisacan sa budget briefing ng Development Budget Coordination Committee sa House Committee on Appropriations para sa 2026 proposed national budget. In-report sa Kamara ni Balisacan, prioridad na isa sa ilalim nila sa review ang malalaking proyekto mula 2022 hanggang 2025 at mayroong kontrata na 80 million pesos pataas. Ayon kay Balisacan, layunin ng DepDev na tukuyin kung ano ang mga flood control projects ay gumagana, partially operational, substandard at nakatutugon ba sa requirements sa pagpigil at paghupa ng baha. Narito si DepDev Secretary Arsenio Balisacan. We'll prioritize initially the big ones, relatively big ones like 80 million pesos and above, and those that have seen some floods one way or the other during this period. So it's quite a straightforward exercise. It's not meant to determine whether a certain party is guilty or not. It's meant just to provide a kind of a smoking gun so that our implementing agencies would have the jurisdiction to investigate, could do their work, whether it is COA or Ombudsman or Department of Justice. They can take it from there. Paliwanag pa ni Secretary Balisacan, hindi layunan ng kanilang review na tukuyin kung sino ang guilty. Anya, ang resulta ng kanilang review ay pwedeng gamitin ng COA, Office of the Ombudsman at ng Department of Justice na basihan sa pagsasampa ng mga kaukulang kaso. Ako si Milky Rigonan. Pero Manang Milky, ha? Manang Milky. I like the twang of Secretary Arce Balisacan. Ayan. Ilocos-Slovakian accent. Ayan. Ilocano sa lakay. Nananalaytay. Di ba? I still remember Carlos P. Romulo. Ayan. Very prominent yung R. Ayan. Parang si FBR. Ayan. Ayan. Diyan ko nga yung kanyang departamento lakay. Pinalitan lang pala yung pangalan. Yes, yung NEDA. DepDev, ayan. DepDev na ngayon. Ayan, pero idol ko yan, lover boy. Oh, yeah? Teka man naman ang Milky. Talagang nalalaman nila. Nakakakaba. Anong reaksyon kayo ng mga congressmen sa isinasa investigasyon ng Senado ngayon na Manang Milky? Ha? Grabe, ha? Ayan, maraming madadawit na kongresista rito. Well, meron din kasi sariling investigasyon lakay okay. Di ba? Kailan sisimulan? On Committee on Public Accounts. Actually, nagkaroon na ng briefing Itong si Bicol Sano Party List Representative Terry Ridon. Pinatawag niya na ang DPWH pero wala pang kumbaga ay yung pagtuturo kung sino ang merong mga kumbaga ay pwedeng sisihin doon sa mga flood control project dahil yung ipinatawag niya nung unang araw ng sesyon ng 20th Congress ay briefing lamang sa mga proyekto ng DPWH at ngayon meron na silang pagkakataon na mag-imbestiga dahil lumalabas naman daw lakay at kaya yung mga impormasyon. Kasunod din nung ginagawang investigasyon ngayon ng Senado. Ay, abangan natin yan dahil matindi ha. Abay yung aking bubit kanit nag-report ano sabi naku,
Aduda ko na. Nako, ilang porsyento kaya lakay? Ay, basta abangan nila bukas yan. Ayan. Okay nga, Rod. Maraming salamat. Thank you very much. Manang Wilkay. Manang Wilkay. Magandang hapon, Lakay. At Thea, ako si Neil Criguna, nagulat para sa DCRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Manang Bill Kirigunan. AFP, Australia, Canada, kasado na ang maritime sail sa West Philippine Sea. Ano ibig sabihin ng maritime sail? Sila ba ay magtutur lang sa West Philippine Sea, Edniel, o merong military drill? Edniel, please come in. Ay, nagsimula ng maglayag ang mga sakyang pandigma ng Pilipinas at Australia bilang bahagi ng exercise Alon 2025. Ayon sa Philippines, ng maritime ang lura ng Lubang Island itong Agosto 17 at nagpapatuloy hanggang sa mga oras na ito. Tapok dito ang flagship ng Philippine Navy na BRP Jose Rizal at HMAS Brisbane ng Australian Defense Force. Pero simula bukas, sasali sa drills sa pangbarko na galing naman sa Canada para dito sa pagpapatuloy hanggang August 29. Target ang mga itong makaabot hanggang sa exclusive economic zone ng Pilipinas sa kanluran na mas bilang West Philippine Sea. Liban sa military sail, kasama rin sa exercise Alon ang iba pang aktibidad gaya ng maritime strike at live fire drills na gagawin naman sa hilagang bahagi ng Luzon. Ilalahukan ito na humigit kumulang sa 3,600 na sundalo mula Pilipinas at Australia, kasama ng mga observer mula New Zealand, Canada, Amerika at Indonesia. Sa pulang balitan sa Kapadinal, nilinaw ng iyo na hindi sila lumisan sa Baho de Masinloc. Kaiba sa pahayag ng National Maritime Council na hindi ito magpapadala ng warship sa traditional fishing ground. Paliwanag ni Rear Admiral Roy Vincent Trinidad, nagpagsalita ng hukbong target sa WPS, sadyang hindi sila ang kinukuhang bantay sa kadiwa ng Pangulo at iba pang humanitarian activity sa tensionadong karagatan dahil trabaho ito sa mga law enforcement agencies gaya ng Philippine Coast Guard. Kaya natin ang opisyal. That is a law enforcement support operation. As a law enforcement action of these agencies and government to support our fisher folks. The AFP to the Philippine Navy and the Philippine Air Force regularly conducts maritime patrol operations and air surveillance flights in Baho de Masinloc, the Northern Islands, Benham Rice. There is no conflict in both statements. We have our respective mandates to perform. Ang tinig ni Rear Admiral Roy Vincent Trinidad. Ito sa Daniel Parrosa, nag-uulat para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Edniel Parrosa. Standby no Chekaka. Si standby Josa Cruzata. Naku, si Lisa Soberano, rumesbak sa mga buzzers, ha? Ayan. Pero happy birthday muna kay most merciful, the late President, the late Grand Master ng Freemasonry, President Manuel Luis Quezon. Binabati ng mga brethren sa Manuel Luis Quezon Masonic Lodge. At siyempre mga taga Grand Lodge of the Philippines, mula kay Grandmaster Raul Canon. At happy birthday in heaven daw kay Attorney Manuel Molina. Ayan, mula kay Dr. Well Aguila. At happy birthday din kay ka-birthday ni Grandmaster MLQ. MLQ. Mista Kuyang Steve Sigaan, Dr. Luis Gonang Philippine Heart Center. At si Comrade Kuyang Leo Lachica, ang Philippine Military Attaché sa Moscow, Russia. Wow, from the Philippines with love. Ayan. O from Russia with love mula sa mga brethren sa TM Kala 136. Happy birthday kay Kuyang Ding Villamayor, Colonel Jam Polog, Engineer Julio Herrera ng Abukay Bataan, at Vice Governor Manny Mamba ng Cagayan. At babalikan natin ang mga reports. Standby Josa, standby Noche. Oras. Alas 5. Ha? Hindi ba naayos yung flood control dyan lang?
Ano ba naman yan? Mar Urbano, ha? Ayan, good afternoon, Atty. Oscar Cristobal Sahagun. At ako yung Mista Manny Kakdak. Ay ko yung Mista. Ayan, at si Fiscal Winnie Edad. Good afternoon, Lieutenant Larry Cruzana ko yung sir. Mamaya ka na noche, showbiz na tayo, Miss Teya. Liza Soberano, rumesbak sa mga bashers matapos ibunyag ang pinagdaan ng pang-aabuso. Bakit naman nabash? I-detay mo ang showbiz news na yan. Diyosa ng showbiz, Diyosa Cruzat. Diyosa? Miss Teya at Alakay, rumesbak si Liza Soberano sa bashers na kumwestiyon sa kanyang ibinahaging karanasan ng pang-aabuso noong kabataan niya. Sa kanyang Instagram post, nilinaw ng aktres na ang pagbubunyag ng kanyang madilim na nakaraan ay hindi para sa pansariling interes, kundi para bigyang boses ang mga kababaihan at kabataang hanggang ngayon ay dumaranas ng abuse. Kasabay nito, pinunto ni Liza na natural lamang na may mga taong susubuking dungisan ang kanyang kredibilidad. Ngunit nanindigan ng aktres na patuloy niyang gagamitin ang kanyang plataforma upang magbigay inspirasyon. Matatandaang nilabas ng aktres ang kanyang kwento sa YouTube documentary podcast na Can I Come In, kung saan ibinahagi niya ang pinagdaan ng pang-aabuso sa kamay ng kanyang foster family sa Amerika. Bagamat marami ang nagpahayag ng suporta, hindi rin naiwasan ang mga kritisismong nagsasabing tila exaggerated at self-serving ang kanyang mga revelasyon. Gayunman, pinili umano ng aktres na manatiling matatag at gawing inspirasyon ang kanyang karanasan bilang mensahe hindi lamang sa kanyang sarili kundi sa mga kabataang dumaraan sa kaparehong sitwasyon. Para sa Break Time Showbiz, ito si Diyosa Cruzat na nag-uulat para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Diyosa Cruzat. At sabi na ating business correspondent, Mr. Michael Ismaygay, Ang sabi lakay. nagsara ang palitan sa lagang 57 pesos and 10 centavos bawat dolar. Kahapon, 56.96. Humina tayo lakay. At yan ang kabuhan natin palatuntunan ng Break Time. Ako po si Deo Macalma. 128 days before Christmas, ako po si Thea Petro Corpuz. Babalansyadong balita susunod na. Henry Uri at Miss Kay Karen Oyong. Bye-bye! Wow, ang saya. Isang barangay na labada, puro